Doon sa mga nagbigay ng resignation, hindi namin nakita yung Office of the Solicitor General. Nandun. Just Nandun. to, kahit mayroon na, Mm. please enlighten us. Kasama ba ang Office of the Solicitor General sa miyembro ng gabinete ng administration? Opo, kasama po ang Office of the Solicitor General na kailangan mag-submit ng courtesy resignation. What are the metrics? We know that we want fast action from these cabinet secretaries, but some of their agencies are for long-term action. So, ano yung metrics na tinitingnan ng Pangulo? Unang-una kung gano'n nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So, hindi lamang performance to, titingnan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. Matrix! Matrix Revolution! Nagad ka na Matrix, ma'am? Matrix ba? Ganun-ganon. So, yung Matrix daw, kung performance, base sa performance, at saka kung kurakot ba, hindi lahat tanggal. Kurakot ang leader, kurakot din ang followers. So, sinong matitira? Yung mga singhotero. Kasi sabi man, dapat umuyon sa gustuhan ni Dayunyor. Eh kung singhotero si Dayunyor, lahat dapat singhotero. Ano yung siya sabi? Kailangan daw align no? Kailangan kung ano daw yung gusto ng presidente ni Dayunyor. Eh di kung suminghot si Dayunyor, singhot din lahat. No? Kung kakanta si Dayunyor na, Kijud, Kijud. Hey, dude! So, dapat kumanta ng ganon. Trip-trip, di ba? Trip-trip. Kung nasa alapaap si Dayunyor, nasa alapaap ang lahat. Kung hindi susunod, ay, ano ka, ikis ka. Hala, kadiha. Kaya siguro to si Atty. Labo, ganyan na rin magsalita, no? Labo-labo na rin. Ganyan tuloy, There are reports that this shakeup is targeted towards specific secretaries. How true is this? We have no update on that, if there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation. There's none as of the moment. Ma'am, ito po bang decision? Teka lang. Alam mo, no? Mukhang narinig ko rin dyan, dalawa nabanggit sa GMA News si Arnold Clavio Sinabi ni Arnold Clavio, meron daw dalawa na sekretary na kanyang tatanggalin. Talaga, yun yung target. Pero ito, tinanggi naman na hindi daw. Wala daw ganun. Kaya, mag-courtesy resignation lahat. Alam mo, Dayunyor, weak ka talaga. No? Isa kang mahinang nilalang. Kung nakitaan mo, merong korupsyon yung mga sekretary na yun, pinagtatanggal mo na lahat. No? Mismo. Kasi ganito Sabi niya, may kurap, no? Yung performance, kung tamad, bawal daw tamad No? Kailangan masipag daw Ayan, masipag. Linawin nyo kung saan masipag nyo, Simple lang naman, guys. Hindi ko na to i-challenge na mag-courtesy resignation kayong lahat. Kasi unfair naman doon sa mga sekretary na ginagampanan ang kanilang trabaho, pero sa bagay, hindi naman ginampanan lahat No? Dapat ginawa mo nyo, yung ginawa ni Tatay Digong, kung hindi drama ito. Pag alam ni Tatay Digong, kunting amoy ka lang, amoy utot ka ng demonyo, matik talaga tanggal ka sa inyong posisyon bilang isang sekretary ng departamento. Wala nang drama-drama pa, awards. Pa-drama-drama pa, publicity ka pa, kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Kailangan align. Wala kasi kung seryoso po kayo, matanggal yung corruption sa gobyerno, meron ba kayong komisyon para dyan? Wala, tinanggal nga ninyo yung anti-crime commission ni Tatay Digong. Kasi ang balak ninyo, mangurakot. Ubos nga ang ginto, pati lahat ng pondo ng bayan. Mikos, budol ito. Gumawa ng paraan para sabihin si Dayunyor, ay, lakas nga lakas ng amats.
Lakas ng panga. No? Parang ganun ang punto riyan. Ay, kamay na bukal. Hindi mang bakal yan, bukal. No? Kamay na pandesal. Wala. Weak nga ho talaga itong presidenteng ito. Wala po tayo makitaan na siya ay strong leader. Wala man lang natanggal ang sekretary 3 taon. Ayon sa kanya, hindi nagpe-perform. Di dapat nung una pa lang, hindi nagpe-perform. Winalis na. Hindi. Bakit pinagtiisan mo pa ng 3 taon? Aber? Niwala kami. Sa dayon nyo, huwag ka nang maniwala dyan. Desisyon ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected, pero nasabi niya baka mas gusto niyang feared ang next na approach niya. And then si Senator-elect Ping Lacson, sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero sa government para talagang may matakot. But ito po ba ipagpapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide? Bilang presidente, hindi po talaga dapat sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo ang bastonero. At yan po ay asahan natin. Ngayon po na nagsalita ang Pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at malinis na administrasyon, mapapakita po yan ng Pangulo. Ay, narinig nyo, mabilis, malinis na administrasyon. Hindi po niya kailangan bastonero. Siya na mismo po ang bastonero. Hindi na kailangan ng bastonero, siya na daw bastonero. Narinig nyo yun, malinis daw ang administrasyon eh. Sige, pakipaliwanag nga yung confidential funds sa bilyonis ni IWM. Pakipaliwanag nga yung mga blankong GAA. Nasaan yung 90 billion sa PhilHealth? 540 billion sa flood control projects. Marlica Investment Scam, nasa na? Animal bilyonis, hindi na mabilang eh. Malinis? Baka naman malinis mangurakot. Parang ganun yata. Oh, mukhang yung sinabi pa ni Ping Lacson, yung dahilan na kailangan ng bastonero, pinapakita ni IWM. Nagkakamali ka, Ping Lacson! Ako na ang magiging bastonero, tingnan mo, pinagre-resign ko ang mga yan. Wala ka pa rin. Weak ka pa rin. Kasi bakit kailangan mo pa ng ganyan, drama-drama ka, trip-trip ka, pwede mo naman pagtatanggalin yan, sipain mo kung seryosa ka, yawards. Tingnan mo, tuloy natin konti. Siguro na lang po baka sa ibang kritiko ng Pangulo gamitin itong mass resignation or courtesy resignation ng cabinet secretaries. Yung timing po nung decision na to, why is it, ito yung nakita ng Pangulo na best timing to do a revamp of his cabinet secretaries? Tandaan po natin, nung una pa lamang po ako na-appoint as a press officer, nabanggit na po natin yan kung may kinakailangang mga revamp. Sabi ko, wala pa pong update, pero talagang yan po ang ginagawa ng Pangulo, makita at ma-monitor ang trabaho ng kanyang mga heads of agencies at mga departments. So, hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin, marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Wow! Marami daw natatanggal bago nagkaroon ng eleksyon. Sino? Guys, may nabalitaan kayo na may gabinete si Dayunyor na tinanggal bago mag-eleksyon? Sino kaya? Sino? Ang alam ko, tinanggal si Arnel Ignacio eh. Kasi tinanggal ninyo dahil talo si IWM sa Overseas Filipino Workers. Yung mga kandidato, hindi binoto ng mga OFW eh. Baka yun yung dahilan, tanggalin natin to si Arnel. Pero bago mag-eleksyon, wala po tayong narinig na mayroong tinanggal na gabinete si Dayunyor. Sino? Wala eh. Sekretary? Walang tinanggal. Ikaw talaga, antikler, gawa-gawa ka na naman ng kwento. Itong mga media din, hindi man magtanong. O sino po yung tinanggal nung bago mag-eleksyon? Meron? Ako guys, sorry guys, wala talaga akong naalala guys. Intact pa man, nandyan pa rin si Buying. Nandyan pa rin si John Vic. Oh, hindi naman tinanggal si Abalos, pinalitan lang naman ni John Vic kasi Abalos tumakbo sa pagkasenador. Talo nga lang. Wala as in. Si Prasco, nandyan pa rin naman. Yung sa DOT, nandyan kumplito eh. Kumplito silang lahat. Walang tinanggal. Walang natanggal. So, ibig sabihin, in short, panluluko itong ginawa ni IWM at ni Antikler sa mga Pilipino. So, huwag tayo magpaluko. Kasi nga guys, kung sasabihin mo may tinanggal, sino? Naibalita? Wala. So, walang balita,
walang tinanggal. So, ibig sabihin, budol-budol. Budol-budol in the making. Anong drama ninyo dito? Kasi nga, ang mga Pilipino, galit na ho sa inyo. Hindi na ho kayo minahal eh. Sobrang mahal ng bilihin kayo, paano kayo mamahalin? Talagang mapamura ho sa inyo. Eh wala. Panay ganito, araw-araw preskon, gagapong preskon, ngayon preskon. Hindi ba ho po pwede magsawa na kayo sa kakapreskon nyo? Matuloy Bago pa nangyari ang eleksyon. So, siguro mas naramdaman lang naman Pangulo itong naging eleksyon na mas kailangan pa ng mas mabilis ang pagtatrabaho ang administrasyon para sa taong bayan. Wala nga kayong trabaho eh. Bakit kayo nagmamabilis-bilis? Wala kayong proyekto. Alin ang bibilisan? Putangin na, duda ho ako kung anong bibilisan ho ninyo. Bibilisan pag-ubos sa kaban ng bayan? Bibilisan pamimigay ng ayuda para mabilis ang kita? Bibilisan ang pagpasa ng budget para mabilis ang pangungurakot? Mantakin mo, 11 trillion ha? Yung request ninyo ha? Ala, hindi ba kayo tinamaan ng kapal na mukha? Yan yata yung bilisan. O baka bilisan sa pagsisingot ha? Ako nagtatanong lang ha? Wala naman akong dugtong kung anong sisingutin. Malay natin ang singutin yung yung asukal. Pag sumingot ka ng asukal, sumingot ka rin ng kape. Pag sumingot ka ng asukal, kape, singot ka na ng creamer. Para 3-in-1 coffee. So, singutin mo rin yung init na tubig. Para talagang kaping-kapi na. Ngayon, nakakatakot ang sinasabi ni Auntie Claire na bibilisan. Hinay-hinay man. Wala naman kayong priniktong ginawa, kaya wala kayong bibilisan. Ang nakikita po namin yung nabilisan, paglilima sa kaban ng bayan, Diyos ko, animal, Di ba, Auntie?